mapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ng ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Siya nasa paligid ko, mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya, sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo, kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Hindi pa man ganap na naisasampa ang kaso laban kina Atong Ang at Gretchen Barreto, malinaw na umiinit na ang laban sa loob at labas ng korte. Ang pagharap ni Atong Ang sa korte ay hindi lang legal na hakbang, kundi isang malinaw na indikasyon ng lalim ng tensyon at bigat ng kinakaharap ng bawat panig. Habang nag-aabang ang sambayanan sa susunod na kabanata ng kasong ito, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ng marami, kung hindi sina Atong Ang at Gretchen Barreto, sino nga ba ang tunay na may sala? Samantala, patuloy namang tahimik si Gretchen Barreto, sa kabila ng pagkakagawit ng kanyang pangalan sa kaso. Ayon sa ilang ulat, lumalabas na rin ang kanyang pangalan sa mga opisyal na dokumento ng investigasyon, bagamat wala pang direktang aksyon mula sa kanyang kampo. Haharap lamang daw sila, kapag handa na. Nanawagan naman si alias Tutoy kay Gretchen Barreto, na makipagtulungan na lamang ito sa kanya, at maging witness rin laban kay Atong Ang. Ibinunyag rin ni alias Tutoy, na magkatabi naman daw silang natutulog ni Gretchen at Atong, kaya posibleng alam daw ni Gretchen ang lahat ng sekreto. Magkatabi sila ni Mr. Atong Ang, magkatabi rin sila matulog. Mayroon siyang kinalaman gawa ng siya ay alpha dito sa Pitmaster sa online sabong. Kaya lahat ng mga nangyayari, alam niya lahat. Ang hinihiling ko kaya Ma'am Gretchen, makipag-ugnayan na kayo sa akin, Madam. Tulungan niyo na ako na ikaw ang pangalawang witness. I am Police Lieutenant Colonel Paterno Lago Dumundon Jr., sir. The officer in charge of Santa Cruz, Laguna, sir. So, nag-come up kami doon sa, sir, sa event supervisor, sir. On January 19, sir, nung pinayagan kaming mag-inspect doon sa loob, sir. Yeah, sa general area lang, sir. I was told by my investigator, sir, na event supervisor siya sa sir. Kasi siya yung investigator ko po yung nagkumuha ng detalye, sir. Kaya nasabi namin event supervisor siya, sir. Okay, when you say na pinapasok kayo, bakit before that you had attempts to conduct investigation and you were denied entry of that place? On the case number 2, sir, January 13, sir, sa Santa Cruz, Laguna, sir. So we tried, sir, na mag-communicate sa kanila, sir. On January 19, sir, pinayagan po kaming, sir. Ako mismo ang, sir, nag-lead ng team, sir, para mag-inspect doon, sir. Pinayagan naman po kami, sir, mag-inspect doon sa general area nila, sir. Okay, maraming salamat. Si Virgilio Bayog. Saan ka na-assign? Sa Manila Arena po. Una sa lahat, magandang hapon po. O yun. Mayroong nakakita sa'yo. May kasama ka pang isa. Na after na hold yung 6 doon sa Manila Arena, nakita ka at kasama yung isa na ginagather mo yung mga gamit ng mga nawawalang tao, yung nahuhold na tao.
Anong masasabi mo dito? Sorry po, Your Honor, hindi ko alam yun. Sigurado ka, huwag ka magsinungaling dahil you're Opo, under Your- oath, ha? Opo, Your Honor. Nakita ka ng isang nag-occupy doon sa kabilang adjacent na, anong tawag yan? Yung bahay na, farmhouse. Farmhouse na inoccupy ng grupo na na-hold yung 6 na tao. May isang tao doon sa kabilang farmhouse na doon sila naka-standby at nakita ka na kinuha mo lahat ng gamit doon sa farmhouse na yon, yung 6 na nawawala. Sorry po, Your Honor. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Opo. Sino kasama mo nung panahon na yon? Bali, nag-assume lang ako sa kasamahan ko sa pang-araw. Yung duty ko, 7 p.m. to 7 a.m. Sino kasama mo? Sige, magbanggit ka naman. kasama mo doon. Nandito sila ngayon, Your Honor. Si Sila lahat. Matiliano. Sila po yung nasyuman ko nung time na Si John Ray Consolacion. Kasama mo, hindi? abali sila yung sa kabila. Ha? Opo, Your Honor. Kasama mo siya? Opo, Your Honor. Kasi kayong dalawa ni John Ray Consolacion nakita na pinagpupulot niyo, ginagather niyo yung mga gamit ng mga nawawala na 6. Hindi ko na alam yun, Your Honor. Hindi mo alam. Okay, hindi mo alam. Thank you, Your Honor. You have questions? CID. Robert? Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Kay Police Major General Cruz of the CIDG para marinig ng ating mga resource persons ito. Kunyari sa criminal law, pag-usapan natin. Kunyari itong mga nawawalan tao ay hindi nagbabakasyon at talagang illegally detained against their will. Anong crime po ito, sir? Sir, Serious? ang aming serious illegal detention, but if we have seen that there is the elements of kidnapping, the same thing as a kidnapping. Yeah, both are non-bailable. Tama? Yes, sir. With the confirmation from the DOJ, Attorney Orta. Both are non-bailable. Tama, no? Non-bailable. Yes, sir. Okay, kahit anong pa nga itawag mo dyan, serious illegal detention, kidnapping, non-bailable. Yes, sir, Your Honor. Let us say, madiscover natin in the future na unfortunately may namatay o pinatay lahat. Is it an additional crime of murder, Mr. General? I think so, sir. Correct. Additional Yes, sir. crime of murder, also non-bailable. Yes, sir. Tama. Yes, sir, Honor. In effect, ang tawag dito, sa lumang two capital crimes ito. Sa lumang terminology pa. Okay, 2 potentially non-bailable crimes. At tama ba, Attorney George Orta of the DOJ? Sir President, if the evidence of guilt is strong, Yeah. then it's correct. Correct. It's non-bailable. Yeah, correct. Hindi naman tayo mag-charge siguro ng hindi malakas ang ebidensya. That's why we're taking time here. So, yan lang po yung gusto kong malaman ng lahat. I mean, and then in chess, naglalaro din ng chess ang ating chairman. There are the pieces, the king, the queen, the rook, the bishop, the knight, and the pawn. Meron po mga piyesang sinasakripisyo. I hope you do not allow yourselves to be the pawn which is just sacrificed in a game of chess. Kawawa naman. I mean, kawawa kayo. These are non-bailable crimes. Kaya, and what is the, if somebody knows something, wants to get out of a system or a syndicate, what do you advise him to do? What is our remedy? Do we have a witness protection program? Do we have something like that, General and Yusek? We have in the DOJ, Mr. President, the witness protection program, the qualification of which would depend, of course, on the circumstances. But it's also always an option.
Yeah, if someone feels that he is being sacrificed, can he run to that witness protection program to tell what he knows? But he will be protected by the government. Garantisado dapat ang protection ng gobyerno. Tama ba, Yusek? Tama po, Mr. President. Kung magka-qualify po sila. Anyway, hindi naman si DG nag-handle ng witness protection program, kaya hindi na lang si Major General Cruz ang sasagot. Apo. Sige. So, Chairman, yun lang po yung gusto ko i-clarify kasi plus, pag malaman pa ni Chairman na nagsisinungaling under oath, another crime. But this one is at least it's not a non-bailable crime, no? Sige po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Pimentel. Roberto Meteliano. Magandang hapon po, Your Honor. So you are employee of Alpha Red Management Systems Incorporated. Opo, Your Honor. Ano itong Alpha Red Management Systems Incorporated? Company po. Company. Opo. Hindi ito security agency. Hindi po. Hindi ito security agency, ha? Hindi po. Anong trabaho ng Alpha Red Management Systems Incorporated? Anong ginagawa ninyo? Isang kumpanya po, Alpha Red. Kaya anong ginagawa ninyo? Bali po, in-house personnel po. In-house personnel. Opo, Your Honor. So meaning, attorney, yung Alpha Red Management System is may kontrata sa inyo. Yes, Mr. Chairman. If I may be allowed to explain, Mr. Chairman. Yes, please. Alpha Red Company is a production company wherein it handles the events of Lucky 8. Considering that Lucky 8 is just a starting company, we entered into a contract with Alpha Red Company who handles the production and management of arenas and cockfighting events. So it's a separate contract. So kasama doon sa services na being offered or being rendered by Alpha Red Management System, yung roving guards. I wouldn't say that they are security guards, Mr. Chairman, but they are roving personnel. They are asked to be assigned in the perimeters and be rotated once in a while. Primarily, they also assist vehicles that comes in and those na, I would say, nagbababa na mga gamit. Okay, so basically that is their task. And on top of that, in addition, there are also uniformed personnel in the said perimeter. So Anong uniform nila? uniformed personnel, that's where the absolute agency. Yun. Yes. Yun ang agency. Yes, Mr. Chairman. Security agency. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din po, Your Honor. Mr. Rodelio Burican. Magandang hapon po, Your Honor, at saka dito sa lahat nandito sa Senado. Saan po kayo nagjo-duty? In-house personnel po ako sa Game Farm natagpuan sa Barangay Tangog, Lipa City. Doon lang, sa Lipa. Opo. Roving din po kasi kami. Parang pag may saan po yung event, nandun din po kami. So palipat-lipat ka. Pwede ka mag-Manila, pwede ka sa Santa Cruz. Opo, Your Honor, depende po sa event. Wala kang napapansin doon sa mga nawawalang tao? Actually, Your Honor, kasi sa parking lang kami nag-concentrate kasi ang daming construction. Tapos, madami pong entry. Kaya inassist po namin yung perimeter, hindi po sa loob. Thank you. Rafi Fuentes. Yes. Magandang hapon po, Your Honor. Ang trabaho mo? Bali, Your Honor, ako isang security personnel din po sa Marina Arena.
Bali, ako yung nagre-receive ng mga entry at saka sa pag-pull out ng mga entry po. Thank you. Mark Carlos Zabala. Magandang hapon po, Your Honor. Papel mo dyan. Ako po yung trabaho po bilang sa company ng Alphared po ay in-house roofing personnel po, Your Honor. So ito ha, kayo lahat in-house roofing personnel. In-house roofing personnel. Yes po, Your So Honor. meaning nagro-roofing kayo. Depende po sa mga site po ng security po. Kami lang po nagro-roofing sa mga perimeter area ng security, Your Honor. Ito, 31 na tao nawawala sa kakarubing nyo, wala man lang kayo naobserbahan? Wala naman po nangyayari, Your Honor. Sure ka? Yes po, Your Honor. Under oath ka ha? Yes po. Yes. Ganong katagal na po kayo nagsimula sa trabaho? Almost magto 2 years na, Your Honor. Up to 2 years. So, ibig sabihin, nagro-robbing ka. Saan ka umuwi? Yung exact location po. Saan Talaga. ka umuwi? Sa Metro Manila din o saan? Saan ka Bali, stay in po ako, Your Honor. stay in? So, hindi ka na umuwi. Hindi na po. Kailan ka nagsimula mag-stay in? Hindi ko na rin matandaan, Your Honor. Pero natatandaan mo, nung pagkatapos 2 taong ka na dyan, ngayon ay Marso, noong March 16, 2020, halos eksaktong 2 taon, nagsimula yung pandemic, lockdown na tayo. At nag-lockdown tayo, curfew, bawal lumabas. Yes po, Your Honor. So halos yun din ang simula ng pagtatrabaho mo. Hindi ko na matandaan, Your Eh, sabi mo 2 taon ka na eh. At 2 taon na yung pandemic, March 16. Ano ba ngayon? March 4. O di ba? Halos 2 taon na. 12 araw na lang kulang. So, yung buong pagtatrabaho mo ba ay stay in ka? 2 taon? Yes po, Your Honor. So, hindi ka na umuwi. 2 taon. Ngayon ka lang nakaluwas. Bali, may bakasyon din po ako, Your Honor. May bakasyon. So, bakasyon, off ka siguro na ilang araw, babalik ka. Mga 15 days po, Your Honor. Matagal, kalahating buwan ng bakasyon mo. So, pagpasok mo uli, tuloy yung trabaho, robbing pa uli, exempted ba kayo sa mga IATF regulations na nakakalabas ka? Kasi ang nakakalabas lang nun yung APOR, authorized persons outside of residence, frontliners, naka-checkpoint ang mga pulis. So, paano ka nakakalabas-labas ng gano'n? Every 15 days. Nung kasagsagan ng COVID, nung araw kasi ang tawag, ECQ, MECQ, wala pa itong mga alert level. Nung panahon po ng COVID, Your Honor, na stay in na po ako sa Lipa po. Batangas, Your Honor. Sa loob ng pinagtatrabahuhan mo, Yes po, Your hindi ka Honor. na nauwi sa... Hindi na po, Your Honor. Matagal ka na lockdown, ano? Opo. So, sa pagtatrabaho mong yon, marami bang pumapasok sa sabungan? Wala pang sabungan nun, Your Honor eh. Wala pang ano? Yes po, Your Honor. So, yung mga nag-aalaga ng manok, yung mga nagdi-deliver doon, pagkain, feeds, wala pumapasok. Stay in na po sila, Your Honor. Hindi delivery na, doon na rin ginagawa ang feed sa loob. Hindi po. Yung mga nagtatrabaho doon, stay in po. Pero yung nagdi-deliver, labas din po. So, ibig sabihin, maraming activities. At bilang bahagi ng mga nagbabantay doon, lahat ng pumapasok siguro, may pinapakita mga IATF cards na sila ay exempt sa checkpoint, sa curfew. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Ayun. So, na-witness mo yung lockdown lahat hanggang ngayon, alert level 1. Ang pinagtataka ko lang, Mr. Chairman, bakit parang maluwag yung application ng IATF rules doon. Samantalang tayo rito sa Senado, nag-lockdown tayo rito, wala nakakalabas ng Metro Manila, kailangan pa na hulihin ka ni Secretary Anyo, checkpoint. Ito napakaluwag. So siguro hanggang ngayon, yung pa rin ang iniisip ko simula kanina. Tuloy ang construction, tuloy ang delivery ng feeds,
Hanggang ngayon, iniisip ka po, Mr. Chairman, kung paano na-exempt sa IAT approach lahat itong nangyaring ito. Salamat, Mr. Zabala. Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. Joseph Maldo, you are the operations manager of what security agency? Absolute Code Enforcer. Ha? Absolute Code Enforcer. Absolute. Anong papel mo doon? Operation Manager, sir. Ha? Operation Manager po. So, ang operation manager ay Bali po ako yung nag-iikot kasama ng inspector mag-check sa kanila. Then kami din po yung nagpo-posting ng mga tao. so ito, ikaw lisensyado ka na security Officer po. license security professional ka. Yan ang term ngayon ng PNP. LSP ka. Itong 6 na insidente ng disappearance ng grupo ng mga tao. Hindi nakarating sa atensyon mo? Hindi po, sir. Wala po kasi na-report ng mga anomalyang nangyayari sa site. Yung pag-iikot naman po, post-to-post inspection naman po ang ginagawa namin. Dapat yung gwardiya mo doon, na nakaposte doon, dapat mag-report sa'yo kung may nangyayari, di ba? Opo. So meaning, Wala po silang na-report. meaning, pag later ma-discover namin or ma-probe talaga through investigation na may nangyari doon, then yung gwardiya mo na uniform, hindi nag-report sa'yo, at ikaw hindi ka nag-report sa proper authority, may pananagutan kayo. Po, sir. Klaro ba? Klaro naman po. May pananagutan kayo pag hindi kayo gumawa ng report. Opo. Di ba? Kasi ano pang gamit na security guard kayo? You are there not as private army. Hindi kayo private army, kundi security guard. Any security agency or security, licensed security professional for that matter who are engaged in giving services like that of private army ay violation yan sa yung batas na nag-govern sa inyo. So may panagutan kayo dyan. Napakalaki yung pananagutan dyan. Aside from yung pagkakulong, may pera pa kayong babayaran dyan. Okay. CIDG, you told the secretariat that meron kayong dala dyan na i-present dito. May dala ba kayo dyan witness na i-present dito? If we'll be required to present the witnesses, we'll make him available. Ayan, dito naman tayo. I-present ninyo. Sino yung mga nandyan? I understand they come from case number 5. Case number 5. So, I am giving you the liberty to decide. Kung gusto niyo i-present dito, this committee is open. Kung gusto niyo i-present. I am told that you have five witnesses na hawak niyo dyan na gusto niyong i-present. Or kung ayaw niyo, then okay lang rin sa akin kung ayaw niyo. Kayo ang pagbigyan ko. Yes, sir. As the director CIDG, I'm deciding that we will just present these witnesses to the proper forum of while filing the appropriate cases at the prosecutor's office. So, hindi niyo i-present ngayon? Yes, sir. We'll just present it to the prosecutor's office. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Any more questions? Yeah. From our colleagues dyan sa online, meron pa kayong tanong? So if there's none, I think for the criminal aspect of the disappearance of this 34
34 Sabongeros. Chai DJ is already taking care of that. So, I wish you good luck. Chai DJ. For La Patria. Good luck sa inyong effort. Sana you won't fail the Filipino people. Ayusin yung trabaho ninyo. Because everybody's watching us. Everybody's watching us. Every move that you will make ay binabantayan kayo kung ano talaga. Okay? Yes, Your Honor. So, again, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyo lahat. Mr. Chairman. Yeah, go ahead, Sir Siguro po Tolentino. mas magandang advice sa CIDG to likewise inform the families. May mga tao naman kayo sa baba para ma-update din sila. Para hindi na lang pupunta lagi sa committee yung mga pamilyang narinig nyo kanina. Kayo na siguro ang advice ko, sir. Kayo na ang tumawag. O, ganito, may hearing na kami, ganito. Para naman sa ganun ay lumuwag-luwag yung kalooban nila. Yes, Your Honor. That's what we do in CIDG, sir. We continuously communicate with the family or the complainants when we are, especially when we are about to file cases. Okay, before I forget, Attorney Emeterio Dungalo Jr., RD of NBI NCR, you want to share something with this to this committee, please? Good afternoon, Mr. Chairman, sir. Good afternoon, fellow resort speakers, guests. I am Attorney Emeterio A. Dungalo Jr., the newly designated Regional Director of NBI National Capital Region. On February 17, sir, Mr. Chairman, the good Secretary of Justice issued a department order directing the NBI to conduct a parallel investigation regarding this missing Sabongeros, sir. So immediately, our officer in charge, Director Distor, dispatched the NBI National Capital Region and the other regional offices and other district offices to immediately conduct fact-finding probe on this missing Sabongeros also, sir. So on our end, we are also conducting a fact-finding investigation, and to inform the body, we have very encouraging leads also. And nandito naman po, sir, yung partner natin. We will be in the next week, we will be coordinating, sir, with the good director of CIDG, new director of CIDG, para ma-coordinate namin, sir, yung effort. So, I am in no liberty also, sir, to divulge the other details of our investigation, but we are assuring the relatives of the victims, the families, that ginagawa po natin lahat, kagaya ka ng sinabi ni Mr. Chairman, ni Senator Bato, na sana mabigyan po natin ng katarungan ang pagkawala ng mga nawawalang Sabongero, at sana makita pa po natin sila. Maraming salamat po, sir. Thank you, NBI, Attorney Dungalo. In fact, I would like to encourage you to please support each other, PNP and NBI. Hindi po biro ito. 34 tao hinahanap natin at wala man lang tayo maibigay na resolution sa kaso na ito. Para bang nakakahiya na. So, it's about time. Alam ko, you've been supporting each other ever since. Kahit nung ako pa si PNP, very cooperative yung NBI sa lahat ng ginagawa kong ginagawa naming investigation. But ito sa particular case na ito, hindi lang dublihin, triplehin nyo yung cooperation na ibibigay nyo sa PNP. At PNP, likewise, you do the same. Triplehin ninyo yung cooperation ninyo para mabigyan ng hustisya itong nawawala mga tao. Ayos? So maraming salamat sa inyo lahat.